araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ito na ang bago at tunay na Binoy kasama ang Liver Aid. Bad boy, it's Liver Lover, boy. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Narito pa rin tayo sa emergency room ng Osiris Memorial Medical Center kung saan ito pong ospital to sa Maynila. Isa sa mga ospital na pinakamaraming tinatanggap ng mga kaso ng mga napuputukan. At ngayon, kasama muli natin si Dr. Frederick Iglesia para naman ipakita sa atin yung mga gamit nila pag talagang malala na yung mga kasong kanilang tinatanggap. Ito po nakikita nyo ha, ako nung nakita ko, nakatakot ako, hindi po ito pang construction site. Sa tao po talaga ginagamit itong mga to. At ipapaliwanag sa atin ni Doc. Ito po Doc, ano po to? Ito yung parang, parang lagare kung tawagin, di ba? Ang tawag doon oscillating saw, tama po ba? Para saan po itong mga to? Una, ito yung tinatawag namin bone saw. Dalawang kwan yan. Merong manual, saka isang battery operated o powered hand oscillating saw. Okay? As you can see, ginagamit po namin to sa pagputol ng mga kamay o yung mga malalaking buto. Dito, itong ginagamit namin sa pagputol. Okay? Pati ba sa daliri, pag puputol, yan din mo yung gagamitin? Sa mga daliri ho, may ginagamit po kami tinatawag na osteotome po. Tapos pupupuin namin ng isang parang martilyo, tinatawag namin mallet po. Lipat tayo dito. Ano po yun? Ito po yung pampukpok. Sa pagpukpok, ito po yung tinatawag namin osteotome para ho, pag sa mga masyadong maliliit na buto na kailangan putulin, ito po ginagamit. Instead of gamitin po namin oscillating saw, yung manual na hand saw. Ito naman ho, parang barena. Ito naman po, isang barena. Actually po, itong ginagamit na bone drill na tinatawag. Ito naman yung powered na hand drill, ginagamit namin. Ito yung para pagtuhog namin, pagpasok ng pin dito sa mga butong na bali na para inaayos namin kung ano yung mabisa na maayos namin, na may sasalba. Ito po ang ginagamit namin. Ito po ba yung manual version? Ito naman po yung manual. Kung sakali naman po yung masyadong maliit po yung kapiraso ng buto, dahan-dahan po namin binubutas yun. Nilalagyan din po namin ng pin or yung K-wire na tinatawag namin. Ito pong malaking ito, parang, naku, sana huwag niyong magamit, ha? Ano po ito? Para saan po ito? Ito po yung tinatawag namin Verdecker o wire cutter. Ito po yung ginagamit namin sa K-wire para pagputol po pag natapos na po yung operasyon. Ito po yung mga K-wires, tama po. Ito po, paano po ito? Pang-connect po sa mga nahiwalay? Actually, ito yung nilalagyan namin dito para mabuo yung mga durog-durog na buto, saka yung mga bali-baling kamay. Ito pinagdudugtong namin, pinapasok namin sa hand drill. Pinagdudugtong-dugtong namin mga pira-pirasong buto. Ito po yung hand splints, hindi ba? Tsaka finger splints. Ibig sabihin, ito ba yung lagi nyong nagagamit dahil lumarami tayong mga kaso na kamay po napuputukan? Most especially po, ginagamit namin ang hand splints o mga finger splints po. Pag halimbawa, tapos na po ang operasyon at kailangan namin pong hindi niya muna igagalaw ng mga ilang linggo para magkuhan ng healing o paggaling ng sugat, nilalagay po namin to para may ipit po. Ayan. Hindi niya nagalaw. At yung mga bandage naman, ito yung mga ginagamit pag cast kung talaga malala na po yung problema. Naku, Doc, palamang ho, mag-iisip ho kayo kung talagang magpapaputok po kayo, lalo na yung mga bawal ngayong bagong taon. Pero syempre ho, panghuli ho, mensahe pa rin ho natin sa ating mga kababayan po, Doc. Opo. Bali, mensahe po namin sa ating mga kababayan, malapit na po ang ating pagtatapos ng taon. Pagsalubong natin sa bagong taon, lagi pong mag-iingat po sa lahat ng paputok at hanggat maaari po iwasang magpaputok para sa ikaliligtas ng ating mga sarili at malayo sa peligro. Maraming salamat po, Doc Frederick Iglesia. At syempre, ating pong dasal ay ligtas, payapa at kompleto ang ating mga daliri sa pagsalubong sa ating bagong taon. Samantala mga kapuso, magbabalik po ang unang hirit.